Pagulo ng pagulo mga kababayan ng mundo. Bakit niya Mr. Maravillas? Nakikita naman po ninyo ang mga laman ng mga balita. Matindi ngayon ang gira between Israel at saka yung Hamas. Kahindik-hindik mga kababayan yung mga footages na nakikita natin ng conflict. Ang dahilan, ang matagal na nilang away mga kababayan sa lupa. So habang nagkakagulo mga kababayan in the Middle East, in Israel right now, dito naman po sa atin, nagkakagulo din yung mga politiko. Nag-aaway na rin mga kababayan. Ang pinag-aawayan po, confidential funds. Confidential funds po, yung pinag-aawayan. Sa Israel, ang pinag-aawayan po, lupa. Dito po, pera. Pera ng mamamayang Filipino. Confidential funds. Nagsumbong kasi, mga kababayan yata si Inday. Umuwi. Last week yata yun, umuwi mga kababayan sa Davao si Inday. Nagsumbong sa tatay. Binawian kasi ng confidential funds. Ayon. Sumaklolo mga kababayan yung tatay. Nag-declare ng gira. Kay Martin Romualdez na mismo, nag-declare ng gira. Ayan po. Pinapa-audit si Martin Romualdez. Ex-President Duterte wants a government audit if Romualdez runs for president. At ina-accuse mga kababayan ng mga Duterte, yung kongreso na mismo, na may tinatago din na confidential funds. Ganon mga kababayan yung pangyayari. Umusok si Digong, nag-privilege speech mga kababayan sa SMNI. Doon sa kanyang programang Gikan sa China, Gikan sa masa, para sa masa. Nakalataan niya siguro Mr. Maravillas na ang magkakalaban ang magkakalaban ni Inday for 2028 ni Miss Confidential si Martin Romualdez. At baka niya Mr. Maravillas, yung duda kasi na yung confidential funds magamit sa 2028 elections. Kaya inubos ng Kongreso po. Tinanggal lahat yung confidential funds ni Inday. Kaya mangiyak-ngiyak si Inday ngayon. Joke man lang pala yon ni Inday po na I will leave it to you, to the wisdom of Congress, itong confidential funds. Ngayon, nang tanggalin po, nagwawala na ngayon si Inday, nagtantrums. Nag-declare ng gera yung tatay kay Martin Romualdez. Gigawa niya Mr. Maravillas. Pinagtatawanan mo pa. Di ba nakakatawa? Pero ano Mr. Maravillas, tama yung yung desisyon ng Kongreso. Yun po ang pinakatama, mga kababayan. Tapos si Inday mismo yung nagsabi na I leave it to you, to your wisdom. Ngayon na nag-desisyon based sa kanilang wisdom yung Kongreso, galit na galit silang mag-ama ngayon. Yan kasi, hindi makaprangka na talagang kailangan nila. Yung confidential presidential fund. Mali na naman ako. Confidential presidential fund man sa akin. CIF. Confidential Intelligence Fund. Uusok na naman niya Mr. Maravillas yan, yung tumbunan ng mga DDS vloggers.
But anyway, mga kababayan, before ko na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para din sa ating confidential fan. At saka like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood. Yan po mga kababayan yung mga top stories ngayon. Napaaga yung bakbakan po sa politika, yung presidential yung politika sa 2028 presidential elections. 5 years pa mga kababayan, nagsisimula na po ang bakbakan. Di ba? So yung Kongreso, ina-accuse ngayon mga kababayan, na mayroon din anya kayong confidential fund. Dapat anya ni-audit kayo. Sabi po ni Stella Kimbo, na dating kaalyado, nagdidepensa po sa confidential fund ni Inday na biglang, pak! Biglang bumaliktad po. Wala man anyang ganyan na pundo na confidential fund ang Congress. Ito po yung sabi ni Kimbo. Wala pong confidential funds ang Congress. Yun pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po nung confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po, alimbawa, ng expenses during calamities. So that's an example of extraordinary expenses, sabi po ni Kimbo. Nagkakalkala na po ng confidential funds. Nagigira patani na po yung Kongreso with former President Digong. Nasarapan kasi yung mag-ama, nasanay sa confidential funds. Ito po yung interview ng mainstream media. Nagpa-press con yung Congress. Kasi may mga kumakalat daw sa internet na mga intriga mga kababayan. Fake news, may mga nagpapakalat ng fake news. Na yung Congress mga kababayan, may confidential funds din. Sabi po ni Representative Stella Kimbo, wala man anyang ganyan sa Kongreso. Ito po, pakinggan ninyo, parinig ko sa inyo yung paliwanag ni Kimbo. Na meron daw confidential funds sa House of Representatives. Would you like to address that question? Okay, squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Ano po yun? Para lang po sa for everyone is very clear. How is that different from confidential? Kasi pag tinignan mo kasi yung GAA, it's under the same heading. Tama po. Kasi ang heading ay confidential, intelligence, and extraordinary. So, magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So that's an example of extraordinary expense. Okay, kung kakaiba po, parang gano'n. Unforeseen circumstances. Yes, parang gano'n. Opo. Hindi siya confidential. Yes. So in short, that's right. Ayan. Gustong idamay ni Inday ng mag-ama, mga kababayan, yung Kongreso sa issue ng confidential funds. Tinanggalan niya kasi ninyo yung confidential funds ni Inday sa Office of the Vice President pagkatapos sa DepEd. Pagkatapos, kayo pala may 1.6 billion na confidential funds. Yan ang gustong palabasin mga kababayan ng mag-ama. And with that, nagpalabas ng official statements po yung Congress bilang sagot
sa attacks, mga kababayan, ni Maudigs laban kay Martin Romualdez sa Kongreso na. Inaway na ni Maudigs yung buong Kongreso. What? Nag-declare na po ng giyera, parang yung sa Israel at Hamas. Napaga yung init ng politika, mga kababayan, dahil sa ambisyon sa 2028 presidential elections. Nawalan na niya siguro Mr. Maravillas ng source. Malamang. Ito yung official statement ng Congress. Office of the Secretary General, House of Representatives, 19th Congress, Statement, October 11, 2023. The House of Representatives, under the leadership of Speaker Martin Romualdez, is in agreement with former President Rodrigo Roa Duterte that government expenditures should be transparent and fully auditable. The House has no confidential and intelligence funds. All line items in our budget are subject to regular accounting and auditing rules and regulations. Laging bukas po ang aming libro sa Commission on Audit. As per latest COA report released only last October 2, the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. Ibig pong sabihin, pasado kami sa COA audit. Ayan po, mga kababayan, ang statement ni Reginald Velasco, Secretary General, House of Representatives. Sagot yan, mga kababayan, ng Congress sa hamon ni Maudigs. Yan po. Gustong ipa-audit, mga kababayan, yung Kongreso. Pasado po, mga kababayan, yung Kongreso sa audit. At wala pong confidential funds ang Kongreso. Yung mga nagpapakalat po ng balitang ganito, fake news, propaganda. Nasaktan kasi masyado mga kababayan yung mag-ama dahil po doon sa pagtanggal totally ng confidential funds ng Office of the Vice President at saka ng DepEd. Ano kaya niya, Mr. Maravillas, ang miron diyan sa confidential funds? Bakit nang gagalaiti yung mag-ama? Secret. Confidential nga eh. Secret. Pero just the same, mga kababayan, di po nagpasindak yung Kongreso. Nirealign nila yung confidential funds ni Inday sa Office of the Vice President, DepEd, pati yung iba pa na mga agencies po. Hindi man lang po yung kay Inday. Yan po, House realigns 1.2 billion plus in confidential funds. Ayan po yung update ng balita ngayon. The House of Representatives has realigned a total of 1.23 billion pesos in confidential funds from various government agencies. Marikina City 2nd District Representative Stella Luz Kimbo said kahapon. Sabi po ni Kimbo, Vice Chairman ng Committee on Appropriations, that of the amount, 1.05 billion was taken from the Office of the Vice President, DICT, Department of Foreign Affairs, Department of Agriculture. Kasama po yung yung Department of Agriculture kung saan ang concurrent DA Secretary, yung ating Pangulong BBM. Pero yung mga kalaban, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung confidential funds ng Office of the President, gustong ipatanggal. Commander-in-Chief po yon. Di ba?
in charge ng security ng buong bansa. Paano ipatanggal ninyo yung sa Office of the President? Sablay yung mga argumento ninyo. Ang dapat talagang itanggalin ito na mga confidential funds ng Office of the Vice President kasi yung Vice Presidente po, spare tire man lang po siya ng Presidente. Yung DepEd po, wala man kinalaman sa security agencies. Kaya nga, tingnan ninyo, pati yung sa Department of Foreign Affairs, DICT, Department of Agriculture, tinanggal na rin po. Wala man pong personalan dyan, mga kababayan, na isipin ninyo, sinisingle out yung mga Duterte. Kimbo said, the remaining 187 million was from 6 government agencies whose confidential funds have been cut down. Yung Bureau of Customs, Office of the Presidential Advisors on Peace, Reconciliation, and Unity, Department of Justice, Office of the Secretary, Office of the Solicitor General, Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman. Kimbo said the 1.23 billion was realigned to the National Intelligence Coordinating Agency. 300 million yung binigay. Ito yung mga tama na binibigyan po ng confidential funds. So, binigay sa National Intelligence Coordinating Agency 300 million. National Security Council 100 million. Philippine Coast Guard 200 million na po galing sa 10 million. Department of Transportation 351 million. DepEd's government assistance to students and teachers 150 million. DICT cybercrime 25 million. Department of Foreign Affairs 30 million. Bureau of Fisheries 30 million. Office of the Ombudsman 50.4 million. So sabi ni Kimbo, the confidential fund of the Office of the Ombudsman has been reduced to 1 million pesos as per request of the agency, while the remainder of the proposed budget it originally sought has been realigned for its maintenance and other operating expenses or MOOE. So yun po ang ginawa ng Kongreso at tingin natin tama lang po yung mga aksyon na ginawa po ng leadership ng Kongreso. Dahil po mga kababayan sa pag-usok ni Maudigs sa pagtanggal po ng confidential funds ng kanyang anak, pati yung Senado nag-react na rin po. Kasi nadama yung Senado. Pati yung Senado kasi naakusa na sila mayroon ding confidential funds. So ito ngayon yung reaction po ni Senator Angara. Sabi ni Angara, nothing confidential about the 331 million extraordinary fund. Away sa kwarta, mga kababayan. He made the reaction to false social media post by former pro-administration blogger Sas Rugando Sasot that the Senate has confidential in intelligence funds even though Congress is realigning the CIF of civilian government agencies. Just to clarify, sabi po ni Angara, wala man anyang confidential fund for, there's no confidential fund for 2023. And I don't believe there's any confidential fund in the Senate also for 2024. Sabi po ni Angara, nadamay pati yung yung Senado nadamay po sa controversy ng confidential funds. Ayon. Nagkalat yung fake news. Sabi ko sa inyo, wala man anya kami niyan sa 2023 budget. The Senate last had confidential funds, sabi po niya,
in 2020 with 100 million. 2021 with 100 million and 2022 50 million. But were not used. Thus reverted anya to the Treasury. Sabi ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog, hindi man nila ginamit. Nilagyan pero hindi nila ginamit. Ayan po yung paliwanag ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog. Kaya nirevert niya sa National Treasury. Hindi po nilunok. Si Inday po, yung 125 million, yun po yung nag-trigger po talaga. Kaya bumaliktad yung Kongreso. Imagine, 11 days. 11 days, 125 million yung inubos ni Inday. Linunok. Siyak mga kababayan si Estela Kimbo. So ulitin natin mga kababayan to counter the fake news in propaganda laban sa Kongreso ngayon. Gustong durugin po yung Kongres. Nang mag-ama sa tindi ng galit nila ng tanggalan si Inday ng confidential funds. So, yung Congress, sabi rito, kahit kailan hindi nagkaroon ng confidential and intelligence fund ang Speaker of the House of Representatives. Wala nito sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Wala kahit sa mga nagdaang speaker. Ang kini-question na 1.6 billion sa pondo ng House of Representatives ay yung line item na may titulong Confidential Intelligence and Extraordinary Expenses. Nakapaloob ito sa MOOE o Maintenance and Operating Expenses ng House of Representatives. Lahat ng items sa ilalim ng MOOE ay subject sa regular audit ng COA. Walang disallowances ang House of Representatives matapos itong i-audit. Ibig sabihin, pasado sa audit ng COA ang MOOE ng Kongreso kasama ang kini-question na line item. Ang 1.6 billion extraordinary expenses ay hindi nakapaloob sa budget ng Office of the Speaker, klarado, kundi sa budget ng buong institusyon. Kasi dinidiin ngayon, mga kababayan, si Martin Romualdez, gusto nilang durugin. Lagi kasing kasama, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong. Yun yata kasi yung tinitraining tulad ng mga sinasabi natin. Pero wala man po akong inside story. Mga pananaw ko man lang po. Kasi makikita naman po ninyo, siya yung laging kasama. Abroad at kung saan-saan dito sa Pilipinas. So ako nakikita ko, talagang si Martin ang malamang basbasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po si Inday. Kasi inassume ng mga DDS na dahil po sa unity team, nagkasama yung dalawa, President, Vice President, in the 2022 elections, siya na yung endorse. Wala man pong ganon, sabi ko po sa inyo. Sa tingin ko po, walang agreement na ganon. Yung political alliance nila for that election only. Ibang usapan po ang 2028 election. Siguro kung alimbawa, magiging maayos yung relasyon ng dalawa for 6 years, baka, pero malabo. Naglaro kasi agad si the little girl. Ilo Garci, mga kababayan. Gustong ikudita po si Martin Romualdez, hindi papayag doon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Para para hawakan ninyo sa liig yung ating Pangulong Bongbong Marcos.
May sword of Damocles palagi na may piligrong impeachment. What? At pag ma-impeach yung presidente, sino pa yung papalit kung hindi yung vice? Hindi papayag ng ganon kasi may masama na pong experience yung mga Marcoses. Sa tatay, alangan naman po na hindi mag-iingat. Kaya laging nasa tabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pinsan na si Martin Romualdez, sino pa man yung pagkakatiwalaan. Di ba? O ngayon, selos na selos sila kay Martin Romualdez ngayon. Ayon, si Maudix na yung umatake. What? Sabi ninyo mga DDS, in the bag na ni Inday kasi 32 million yung boto, mas mataas pa sa Pangulo. Bakit kayo na insecure? Di ba? Sabi ninyo, mas mataas ang ratings ni Inday sa Pangulo. Parang mas tama yung aking mga analysis na si Inday, mga kababayan, kaya nagkaroon ng 32 million mas mataas pa sa Pangulo kasi yung mga Marcos loyalist bumoto sa Unity. Pero yung mga DDS, mga kababayan, hindi man po bumoto kay hindi man binoto si President Bongbong Marcos. Inday lang sila. Yung iba nag-isko. So, ibig sabihin mga kababayan, ang DDS man lang po, ang mga supporters ni Maudix at ni Inday, yung excess na hindi nga mag 1 million yon, yung excess na boto, mga 600,000. Yung DDS, kaya naging 32 million si Inday, 31 million plus si President Bongbong Marcos. So kung luminaban si Inday, mga kababayan noon for President, talo. Remember, 2016 mga kababayan election, ang nagluklok sa posisyon kay Maudix, yung mga Marcos loyalist. Tama po? Wala man pong mas base si President Digong. Doon man lang siya sa Davao. Tinulungan po ni Super Ate. Wala man siyang mga gobernador, congressman. Si Super Ate man lang po. At dahil sa support ng mga Marcos loyalists, ayon, nanalo si Maudix. Tama yung ating mga analysis pa, mga kababayan. Ni gusto nilang madaliin siguro. Ayon. Nagka-crack na mga kababayan yung relasyon with this issue sa confidential funds. Diyan niya, anya Mr. Maravillas, para niyang natutuwa ka. Hindi man ako natutuwa. At sabi ko nga po mga kababayan, kung magka-bitak-bitak at mawasak yung unity, wala man po akong kinalaman. Hugas kamay uli ako, Poncio Pilato. Sila man lang po ang dahilan. Ang aga-aga pas kasi, mga kababayan, nag-ambisyon agad sa politika. Serbisyo muna sana sa ating mga mamamayang Filipino. Hindi yung day one pa lang po, politika na. Ang pinagandaan agad mga kababayan, yung 2028 presidential elections. Inatunugan ng mga congressmen. Tapos, yung kongreso naman, wala nga tinatago. Yung challenge mga kababayan, yung hamon ni Maudix na audit, kinol ng kongreso po. Ayan po. House agrees with Duterte. Government expenditures should be transparent, fully auditable. Pero anya kay Inday, secret. Secret. Pero anya Mr. Maravillas, narinig mo yon yung sabi ni Digong na ayaw niyang magpresidente yung kanyang anak. Sabi ko sa inyo, baliktad palagi yung sinasabi niya. Di ba yun ang sabi niya din noon? Hindi siya tatakbo? What?
Kaya nga nanggagalaiti sila, mga kababayan, nagsumbong sinday ng tanggalan ng confidential funds. Konektado yun doon, mga kababayan. Ngayon, sabi rito sa balita, lalong dinidiin ni Duterte Senior ang anak. Confidential funds can't be used for seminars. Ito kasi yung mga pinagsasabi, mga kababayan ni Maudix, doon sa kanyang programa ang gikan sa masa, gikan sa masa para sa masa. Imbis na masakluluhan, mga kababayan, yung anak niya na lumulubog na sa Kumunoy, yung kahoy na by analogy, yung kahoy na kanyang kinuha para makapitan ng anak, yung nangyayari ngayon, imbis na hilain niya sa Kumunoy, parang dinidikdik pa. Self-incriminating po. Ngayon ang balita ngayon, mga kababayan, dito, na ginagamit daw sa mga seminars and field trips. Pag-aamin, mga kababayan, ni Maudix doon sa kanyang programa. Bakit po parang dinidiin niya yung kanyang anak? Sabi rito, labag kasi sa guidelines ang paggamit ng CIF para sa mga seminar at field trip. The former president appeared on SMNI television on Tuesday, defending his daughter's request for confidential and intelligence funds for next year. In the SMNI interview, the former president revealed that the vice president wanted to use the funds to push for the return of basic military training in schools. Duterte claimed his daughter wanted to soft landing for the program by holding seminars and field trips to military camps for students. What? Bawal man po ang ganon. So, lalong naging tama, mga kababayan, justified talaga na tanggalan po ng confidential funds yung DepEd at the Office of the Vice President kasi hindi ginagamit po sa tama. Sa mali, ginagamit yung pondo. Wala man kinalaman po sa intelligence gatherings as intended po ng confidential intelligence funds. Pati po tree planting nga. Galing sa bibig mismo ni Inday doon sa Kongreso. But anyway, yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.